Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Hesus. Well, para po sa mensahe na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ngayong pong umaga, ito po ay nasa Jeremiah chapter 33 and verse number 3. Ito po ang sabi ng talata, "Call unto me and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not." Well, the title of our topic for this morning is Our Confidence in Prayer. Madalas po nating naririnig, itong verse number 3 na ito po'y ikinakapit, sa mga pwedeng gawin ng Panginoon kapag tayo po ay tumawag at nanampalataya sa Kanya sa paraan po ng pananalangin. Pero maganda, alamin ho natin, ano po ba ang context nito pong chapter 3 na ito para maging klaro po ito sa ating lahat. Kasi baka mamaya ginagamit lang natin ito para sa ating sarili patungkol po sa ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon sa pananalangin, pero hindi natin alam yung tunay na kwento o pangyayari dito po sa verse number 3 na ito. Maganda alamin ho natin. Simulan po natin sa verse number 1. Verse number 1 and verse number 2. Pakinggan po ninyo. "Moreover, the word of the Lord came unto Jeremiah the second time, while he was yet shut up in the court of the prison, saying, Thus saith the Lord, the maker thereof, the Lord that formed it, to establish it, the Lord is His name." So, kung inyo pong maalala, mga kapatid, in chapter 32, hindi ba't siya po ay pinakulong ni King Zedekiah para doon po sa kanyang sinabing, utos ng Panginoon, na sabihin mo sa hari na ito yung kanyang magiging kalagayan na siya'y sasakupin ng Babylonia at siya po'y mapapasaalipin ni King Nebuchadnezzar. So sa madalit salita, siya po ay nandito sa ganitong kalagayan. In verse number 1, ang sabi po dyan, while he was yet shut up in the court of the prison. So ibig sabihin, siya po ay nakakulong ng mga pagkakataong ito. Para maging malinaw po sa atin, siya po ay nakakulong nung siya po ay kinausap ng Panginoon. At ang sabi sa kanya, "Call unto me and I will answer thee." Actually, kanina, nung pinag-aaralan ko po ito, dalawa po ang iniisip kong magandang pag-usapan at pag-aralan natin. Yung una, ito ang pinag-aaralan natin is our confidence in prayer. Yung isa naman is call unto me. So, kaya pala siya pinatatawag ng Panginoon para manalangin, may dahilan. Sapagkat siya po ay nakakulong. Yung idea naman po sa verse number 3, great and mighty things. Yung mighty po roon is inaccessible. Yung hindi kayang gawin ng tao. Yung walang magagawa ang tao. So kaya parang naisip ko lang, na kaya pala tayo pinatatawag ng Panginoon sa Kanya. Kumbaga, tayo po ay inianyayahan ng Panginoon na manalangin para ipakita yung Kanyang makapangyarihang gagawin. Kasi po, yung idea naman ng verse number 2, yung mighty, na binabanggit po roon is, ang katumbas na salita is inaccessible. Kumbaga yung hindi magagawa ng tao o kaya yung ideyang walang magagawa ang tao. Kasi nga naman, siya po ay ipinakulong ng hari. Sino ba naman ang magtatanggol sa kanya? Sino ba naman ang maglalakas loob na siya po ay ilabas? Kumbaga palayain. Kumbaga magde-declare ng war para lang kay Jeremiah. So hindi ho kayang gawin yun ng tao. Kaya ang sabi ng Bible, tumawag ka sa akin. Kaya kang palayain ng Panginoon. So parang yung idea nito, mga kapatid, sa pagkaintindi ko lang, kaya pala kung minsan tayo po inilalagay ng Panginoon sa mga sitwasyon na parang wala ho tayong magagawa o kaya wala tayong makitang tulong, ang gusto pala ng Panginoon, siya ang mayroong gawin. Kasi yung verse number 2, dito ko po tinignan, hinahanap ko kung ano yung magandang layunin ng Panginoon kung bakit pinayagan ng Diyos na si Jeremiah makulong. At pagdating sa chapter 33, verse number 3, ang sabi ng Panginoon sa kanya, "Call unto me." Yung mensaheng ito ay hindi po para kay King Nebuchadnezzar. Yung mensaheng ito ay hindi po para kay King Zedekiah. So, ang mensaheng ito ay para kay Prophet Jeremiah. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, "Call unto me." Verse number 2, ito ho yung nakita ko, mga kapatid. "Thus saith the Lord, the maker thereof, the Lord that formed it, to establish it. The Lord is His name." So, yung idea pong the Lord dyan, ang katumbas po niyan sa Old Testament salitang Yahweh.
Ano ho, ang ibig sabihin, nagpapakilala siya na siya ang tunay na Diyos. Kaya nga, ito ho ang nakita ko, para maging malinaw ho sa atin, kung meron man tayong napagdadaanan. Ano ho, mga kapatid, kaya pala pinapayagan ng Diyos na sa mga naglilingkod, sa mga Kristiyano, tayo po ay nakakaranas, ano po, ng kahirapan, problema, pagsubok, kasi may pakay pala ang Diyos sa nangyayari sa atin. Siya po ay magpapakilala at magpapakita ng kakaibang magagawa na hindi kayang gawin ng tao. So hindi ho makakalaya si si Jeremiah hindi ho siya makakalaya sapagkat siya po ay binabantayan ng hari. Mga kapatid, hari mismo. Ano ho, doon sa mismong kanyang tinutuluyan at nandoon ng pinagkalagyan kay Prophet Jeremiah. So, malabo talaga siyang makalaya. So, binabantayan siya ng mga guard at nandoon din yung hari na talagang mahihirapan na siya po palayain. Kaya nga, mga kapatid, ito ho yung context ng verse number 3. Sa imposibleng kalagayan ni Prophet Jeremiah na siya'y makalaya, ang sabi sa kanya ng Panginoon, magtiwala ka sa akin sa pananalangin. Kumbaga, this is a faith-filled prayer. Ano ho? Kumbaga ito yung pananalangin na meron talagang nakapaloob na pananampalataya na ang tinitignan mo wala kang magagawa sa iyong sarili, tanging ang Panginoon lamang. Kaya nung pinag-aralan kong maigi sa verse number 2, gusto palang magpakilala ng Diyos. At ang ginamit niyang visual aid at instrument itong si Prophet Jeremiah. Sige, papayagan kitang makulong. Papayagan kitang malagay sa ganyang kalagayan kasi gagamitin kita para ipakilala ko sa kanila, ako ang gumawa, ako ang lumikha, ako ang makapangyarihang Diyos. Yan ang sabi ng verse number 2. The Lord, the maker thereof, the Lord that formed it, to establish it, the Lord is His name. Kaya wala silang dapat ibang kilalaning pangalan kung hindi ang pangalan lang ng atin pong Diyos. At iyan ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon kay Prophet Jeremiah, call unto me and I will answer thee. And shew thee great and mighty things which thou knowest not. Kaya nga mga kapatid, yan ho ang kabuuan, at context niyang verse number 3 na yan. Kaya nga dapat po'y maging klaro sa atin. Well, ito naman po ang maganda sa atin ngayon. Dahil yan po ay pinatunayan ng Panginoon kay Prophet Jeremiah, ito naman ho ang ating kumpiyansa. Ano ho ba yung pwede nating panghawakan pag pinag-usapan po natin yung pananalangin natin sa Kanya? Number 1, nakita ko po His principle. Kasi ang sabi ho ng verse number 3, call unto me. Wag ho tayong umasa na may gagawin ang Panginoon kung hindi naman ho tayo tumatawag. Kasi parang ganito kumaga little prayer, little blessing. O kaya sabihin natin more prayer, more blessing. Or pwede rin naman tawagin nating much prayer, much blessing. The more na tayo po ay tumatawag, laging nananalangin at naniniwala na may gagawin ng Panginoon, mga kapatid, binibigyan natin siya ng dahilan at lisensya na tayo po ay pagpalain, na tayo po ay pakinggan at tugunin sa atin pong mga itinatawag sa Kanya. Kasi nga, lagi tayong nagtitiwala at lagi tayong nananalangin. Kaya yun ho yung ating kumpiyansa. Ito po ang prinsipyo na nakalagay sa verse number 3. Call unto me. So, ibig sabihin, kung gagawin natin yon sa katuruan ng sinabi po nung talata, may mangyayari. Pero pag hindi ho natin ginawa, wag ho tayong umasa. Kumbaga sa may nagtanim, merong aanihin. Kapag may isinuksok, may madudukot. Kumbaga, ganun din ang prinsipyong gustong sabihin dito ng Panginoon Kung tatawag tayo sa Kanya, mga kapatid, sigurado ko, makikinggan tayo ng Diyos. At ang pangako pa niya, mga kapatid, hindi lang siya makikinig, sasagot siya. Kaya nga, ito ho yung ating kumpiyansa sa atin pong pananalangin sa Diyos. Number 2, not only His principle, but also His promise. Pinangako niya to mga kapatid, sinabi na ng Panginoon na sasagot siya. So sa madalit salita, kung tayo po ay talagang magtitiwala, di ba't sabi ng Bible, ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. So sa madalit salita, mga kapatid, ito po ang pwede nating panghawakan. Mga kapatid, pakinggan natin itong maigi. Kapag ang Diyos ang nagsabi, kapag ang Diyos ang nagsalita, garantisado, more than 200%.
ito po mangyayari. Ito po siguradong tutuparin ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Sabi ho ng Bible, siya ay faithful and true na nangako sa atin. So, sa madalit salita, kung sinabi ng Panginoon, mangyayari yan. Kaya nga, kung babalikan natin yung kwento from verses number 1 to 3, yung talatang 3 na yan, mga kapatid, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Malinaw, moreover, the word of the Lord came unto Jeremiah the second time, while he was yet shut up in the court of prison, saying, so ibig sabihin, itong verse number 3 na ito ay sinabi ng Panginoon sa kanya. At ito po ay may kaakibat na pangako. Ano po yung pangako? Call unto me. Yan yung principle. Ang trabaho natin, tumawag. Ang trabaho natin, lumapit. Ang trabaho natin, sabihin natin sa Kanya yung ating kailangan at kalagayan. Sabi ng Bible, call unto me. And then, pagdating sa karugtong ng verse number 3, anong sabi dyan? And I will answer thee. So, ibig sabihin, yun ho yung pangako ng Panginoon. Yung principle, call unto me. Yung promise, I will answer thee. Wala siyang sinabing maybe. Wala siyang inilagay actually na condition doon Kung titignan po ninyo from verse 1, verse 2, up to verse number 3, wala siyang sinabing condition na ganito ito ang gagawin mo para sagutin ko ta. Kundi ang sabi lang ng Panginoon, call unto me. Well, actually, pag tayo ay tumawag sa Panginoon, yan po ay indikasyon ng pagkilala natin sa Kanyang magagawa. Kasi hindi naman ho tayo para tumawag sa Kanya nang hindi naman ho tayo umaasa. So naniniwala ako, yun po ang kautusan at prinsipyo ng Panginoon at ito naman yung Kanyang pangako. Anong sabi ng Bible? I will answer thee. Kaya nga ito po ang pwede nating panghawakan sa tuwing tayo po ay lumalapit sa atin pong Diyos para sa ating kalagayan at pangangailangan. I will answer thee. And last but not the least, His power. Bakit po? Sapagkat sabi ng verse number 3, and shew thee great and mighty. So, wala nga ho makakagawa nun Yung katumbas nga po ng salitang mighty is inaccessible. Ibig sabihin, hindi ito kaya ng tao, hindi ito magagawa ng tao, kumbaga Diyos lang ang mayroong pwedeng magawa sa ganitong mga sitwasyon. Alam niyo po, nung nakakulong siya, niisip na lang niya, pag lumusob si King Nebuchadnezzar, baka palayain siya. Pero ganun pa man, kung siya man po makalaya, siya pa rin po magiging alipin. Mawala man siya sa kamay ni King Zedekiah, mapapunta siya sa kamay ni King Nebuchadnezzar, alipin pa rin siya. Alipin pa rin siya. Pero ang kanyang nakikita, yung sinabi ng Panginoon, call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Kaya nga sa mga kapatid natin ngayong umaga, naniniwala ako, kahit gaano kabigat, kahit gaano kalaki, gaano man kadami, yung atin pong binibit-bit na pagsubok, problema sa buhay, gaano man katindihan, naniniwala ako kapag yan, lalagyan natin ng pananampalataya sa tuwing tayo po'y mananalangin sa Kanya, ang sabi ho ng Bible, it is impossible to please Him kung walang faith. Pero kung may faith, mga kapatid, hindi ho imposible na siya'y ma-please sa atin pong hinihingi. Kaya nga, mahalaga po na tuwing tayo tatawag sa Kanya, siguraduhin ho natin na tayo po ay nananampalataya. Tayo po'y nananalig at kumikilala sa Kanyang magagawa. Isipin po ninyo, great and mighty things ang ipakikita ng Panginoon. Siya lang ang nakakagawa nun. Hindi ho natin kaya yon mga kapatid. Hindi ho kaya yon ng tao. Hindi ho kaya yon ng kahit sinong maimpluwensyang tao, makapangyarihan, mayaman, sikat. Tanging Diyos lamang ang mayroong kakayanan na makagawa ng mga himala at miracle sa buhay po natin. Kaya nga, yun ho ang nakita ko dito po sa ating mga pinag-aaralang talata. Kaya tandaan po ninyo, kung bakit sinabi yung call unto me, ito po dahil sa kalagayang si Prophet Jeremiah nakakulong. At nakikita niya sa kanyang sarili na wala na siyang magagawa at kung sino man yung kanyang lapitan, wala ring magagawa. Kaya anong sabi ng Panginoon? Call unto me.
Huwag kang makiusap kay King Zedekiah. Huwag kang umasa kay King Nebuchadnezzar. Hindi ka nila bibigyan ng pabor. Ang magbibigay sa atin ng pabor, ang Diyos. Ang makakagawa sa atin ng himala, ang Diyos. Ang makapag-aalis sa atin sa ganitong kalagayan, sa kagaya ng kay Prophet Jeremiah, ang Diyos. Kaya ano sabi niya? Call unto me. Kaya nga para po sa ating paglulundo, sabi ho ng Psalm 91 verse number 15, He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Malinaw po, sabi ng Biblia, sa binasa nating talata, ang Panginoon ay sasagot. At hindi lang yon, sabi ng Bible, sasamahan pa niya tayo sa panahon ng kabagabagan, sa panahon ng pagsubok at problema, at ang sabi ng Biblia, aalisin niya raw tayo sa pagkaalipin, aalisin niya tayo sa ganong sitwasyon, at tayo ay pararangalan. Kaya nga mga kapatid, ito po ang mensahe ng Panginoon sa atin. Huwag tayo mawawala ng pag-asa sapagkat naniniwala tayo na ang pananalangin ay may nagagawa. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay napagpala at nabusog ng salita ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia. Sa umagang ito, ang sabi po ng Jeremiah 33:3, Call unto me, and I will answer thee, and shew thee blank and blank things which thou knowest not. Yan po ang ating trivia for this morning. Dalawang sagot. Ano po ang ating hinahanap dyan po sa talata na yan? Ulitin ko po. Call unto me, and I will answer thee, and shew thee blank and blank things which thou knowest not. Kaya nga sa mga nakakaalam, comment nyo na po ang tamang sagot para sa ating trivia. At ito naman po ang mga sumagot ng tama. Mga kapatid, ito po ay noong January 2. Gawa nung kami po ay nagpunta ng conference, hindi ho tayo nakapag-bread talk ng mga sumunod na araw. Kaya ito po ang trivia natin noong January 2. Ano po? Pangalan ng hari na aalipin kay King Zedekiah, ang tamang sagot ay King Nebuchadnezzar. Kung ang sagot po ninyo, Nebuchadnezzar, okay din po yun, mga kapatid. Ano ho? Yun po ang right answer para sa ating trivia. At ito po ang mga sumagot ng tama last January 2. Ang number 1, ready nyo na po inyong mga kamay, atin po silang i-congratulate at palakpakan. Number 1, si Sister Gypsy. Nako, good morning Sister Gypsy, congratulations. Ikaw ang number 1 last January 2. And then, ang number 2 natin ay si Crisanta. Bakit? Isipin nyo nga naman, parang first time ko itong narinig na pumasok sa top 3 natin. Nakakatuwa naman. Si Sister Tata, ang number 2 natin sa ating trivia. And then, ang number 3 ay si Ninang Kiten. Ayan, congratulations po sa inyong tatlo. Palakpakan ho natin sila. Yan, purihin ng Panginoon. Congratulations kay Sister Gypsy, kay Sister Crisanta, at kay Ninang Kiten. At ang number 4, si Sir Jen. Number 5, si Brother Ariel. Number 6, Sister Hannah. Number 7, si Ate Rose. At number 8, Sister Weng. Number 9, si Ate LB. At ang number 10 ay si Preacher Rodel. Ayan, congratulations sa ating top 10. Palakpakan din ho natin sila, mga kapatid. At ito pa, may mga sumagot pa ng tama. Karagdagan, number 11, Sister Gina. Number 12, Sister Len. Si Mami, number 13, si Ninang Ana. And then, ang number 14 natin ay si Ninang Flor. Ayan, ako, congratulations po sa inyo. And thank you so much sa mga kapatid natin na talagang walang sawang sumusuporta at ginagamit ng Panginoon para po sa gawaing ito. Thank you po sa inyo. At gusto lang po nating ipaalala, mamaya meron po tayong family altar. Kumbaga, sa biyaya ng Diyos, ito po ang goal natin, tuloy-tuloy po talaga yung atin pong family altar. Pag-pray nyo po, syempre, yung aking kalakasan, yung kalusugan ko rin, at yung aking pong, kumbaga, kakayanan at karunungan. Syempre hindi naman madali. Yung ating ginagawa. Mahalaga po yung ating ginagawang pag-aaral, kaya mainam po na dapat yung ating pinag-aaralan, talagang mula po sa salita po ng Panginoon. So, kailangan ko po ang inyong pananalangin. At don't forget, sa Sunday, mga kapatid, tayo po ay naka-black and white attire. Maaga pa lang, ina-announce na po natin, yun po ang ating, kumbaga, kulay sa darating na unang linggo ng Enero. Sa taong 2024. Naka-black and white, formal po yan. Sa mga lalaki, naka-coat, and then sa mga babae, naka-formal or best dress.
para po sa darating na linggo. Ano po? Wala muna ho tayong Sunday School at magsisimula po tayo ng alas 9 ng umaga. Ano po? Tandaan niyo mga kapatid, ito ang unang-unang Sunday natin. Kaya gumawa tayo ng history sa gawain ng Panginoon na hindi tayo umabsent o nawala sa unang linggo ng 2024. Ano po? So yan ho ang ating announcement. And sa lahat ho na nag-join ngayong umaga, mga kapatid, maraming salamat po. Ingat tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, help all the weak, though mountains fall into the sea. Though tempests may rage, the sun hide its face, your favor will rest upon me. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. For I know you never change.